Matapos ng formal na magdeklara si Vice President Sara Duterte na siya itatakbo sa pagkapangulo sa 2028, umani ito ng napakaraming reaksyon sa mundo ng politika. Meron nagsasabi na masyadong maaga yung pagdedeklara niya bilang pagtakbo sa 2028 presidential election dahil baka mangyari sa kanya yung nangyari kay Manny Villar at dito kay Jojo Binay. Alam naman natin na parehas hindi sila pinalad dahil nga alam niyo, binakbakan kaagad sila ng napakaaga dahil nga maaga rin silang nag-declare sa pagtakbo sa pagiging Pangulo. So yan din yung sinasabi nila na posibleng mangyari daw kay Sara Duterte dahil nga sa maagang pagde-declare niya. So malamang sa malamang talaga itotodo na nila lahat-lahat ng kanilang pwersa para siraan ito si Vice President Sara Duterte at matalo siya sa 2028. Meron naman nagsasabi na tama yung ginawa niya dahil ngayon pa lang malalaman na kaagad kung sino-sino talaga yung magiging kaalyado niya kung siya ipapalaring maging presidente sa 2028. Alam niya na kung sino-sino yung mga dapat niyang targetin para alam niyo yun na hindi naman revenge pero sort of ganun yung mangyayari pero at the same time kasama na yun sa sa pag-reorganize ulit ng ating pamahalaan dahil sinira na nga ito ni Bongbong Marcos ng tuluyan. Kaya yan yung aalamin natin kung ano ba yung magiging epekto nito, itong maagang pag-declare sa pagtakbo sa pagiging Pangulo ni Sara Duterte. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na, so ito panoorin po natin. Nagpahayag na po ang pangalawang Pangulo na siya po ay tatakbo sa 2028. Ano po ang nakikita nyong advantage nito? Kasi meron pang at least mahigit 2 taon. And disadvantage kung meron man po or timing na timing itong kanyang anunsyo po, attorney. Well, tingin ko marami ring mga factors yan ha. Pero ang maganda dito sa kanyang maagang pag-announce ay makonsolidate niya yung kanyang support base. Hindi ito malalagas at maaakit sa ibang mga kampo. Maaga pa lang, nag-establish rin siya ng kanyang leadership. So, kung totoo yung tinatawag nila o ina-identify nilang DDS, yung mga very dedicated na support ni VP Inday among the electorate, in-establish na niya yung kanyang leadership at makakarally, makakagather yung kanyang support around her. Mahalaga, lalong-lalo na sa panahon na ito, na tuloy-tuloy ang mga tinatawag nating communications operations laban sa kanya. Na sa salita lamang, may mga lumalabas na akusasyon, sinisiraan siya through means of yung mga fake news na lumalabas online and as well as yung ibang mga statements na inuulit-ulit na nanggagaling sa mga opisyales ngunit wala namang katotohanan. So yung kanyang pag-rally ng support base niya at pag-consolidate niya nito, maaga rin na ma-establish yung kanyang force. Kumbaga, siya naman talaga ang the person to beat for 2028. So, ipinipreserve niya yung kanyang advantage. Natatakot na ang karamihan dun sa supposedly laki or napakalaki niyang following, sinisiguro lang niya rin na magagamit niya ito to further protect herself all the way to 2028. Kumbaga dito kasi, ikakapitalize na ni Sara Duterte yung mataas na trust and approval rating niya. At the same time, makakagalaw na rin ng alam niyo, ng maayos yung mga supporter niya, especially yung mga nasa social media, na although nagbibigay na sila ng support ngayon kay Sara Duterte sa pagsangga sa mga issue, pero dahil nga sa pag-declare niya ng maaga, kumbaga ito all-out war na yung gagawin ng mga DDS para tulungan na maging presidente nga itong si Sara Duterte. Lahat ng iaakusa ng mga kalaban niya sa politika, hindi lang mag-isa si Sara Duterte ngayon ang sasangga. So bago pa dumating kay Sara Duterte yung mga iba pa tong mga issue, meron ng tagasangga ng mga DDS. Kaya tama lang daw yung ginawa ni Sara Duterte na nag-declare na rin siya ng maaga para at the same time makita na rin niya, hindi na rin malagasan siya ng mga supporter, especially doon sa mga House of Representatives,
Dahil siyempre iba dyan nag-aalangan pa. Gawa nga wala pang formality na tatakbo siya, pero dahil nga dun sa ginawa niyang pag-anunsyo, so may establish na ngayon kung sino-sino yung mga kaalyado niya, yung tunay na kaalyado, pati na rin yung mga pati na rin yung mga nag-aalangan, pwede niya makuha. So dagdag puwersa yon para dito kay Sara Duterte. Opo, dito naman po kasi parang sa kasalukuyan meron ng 4 na impeachment complaint laban Yes. sa pangalawang pangulo. Sakaling umusad po ito or baka doon pa lang sa komite, baka may nakikita po ba kayong mga pagbabago at sakaling umusad ito after ng komite sa plenaryo, alam natin numbers game ito. Ngayon na nagpahayag ang pangalawang pangulo, meron bang epekto ito sa kaisipan at sa desisyon ng mga kongresista po na boboto rito? Tingin ko meron. Kasi pag maaga siya nagdeklara, ang maraming nagsasabi kasi na kaya siya nagdeklara ay para dahil nga na worried siya about the impeachment at maikakast niya ito, pamumukha niyang politika lang ang itong impeachment. But for me, if that is the strategy, medyo late na yan. Itong pag-declare niya ng kanyang leadership, dino-draw out niya yung support niya. Pag naging halos face-to-face na, maihaharap yung katotohanan doon sa mga kongresista o mga representante na boboto dito sa initial stage ng impeachment, baka sakaling ma-realize nila na hindi lang po rumor yung kanyang pagiging person to beat in 2028. Backed up ito by an enormous support. Kumbaga, dinadraw out ni VP Inday itong support niya at ito ang haharap sa mga kongresista. Seeing this kind of support, nakaka-demoralize naman sa kanila talaga on their part. Maaalala nyo last year, no? Lumabas yung listahan ng mga kongresista na bumoto for impeachment. Hindi pa po nawawala yung listahan na yan, naaalala pa ang mga pangalan nila. At antabayanan din ang mga pangalan ng mga gustong magpa-impeach kay VP Inday. And mayroong consequences ito for 2028. Kumbaga rito yung pag-declare ni Sara Duterte ng maaga, kung dati medyo itong kasi ba yung unang impeachment talagang all out yung House of Representatives sa pag-impeach ni Sara Duterte. Pero this time itong second time na i-impeach siya, may mga umuugong na bali-balita nga sa House of Representatives na may mga nagdadalawang isip na pumirma doon sa impeachment. Gawa nga ng alam nila na yung trust rating, hindi pa nagde-declare si Sara Duterte ng pagtakbo sa 2028. Pero nagdadalawang isip na yung mga congressman, gawa nga ng ang taas ng ng approval rating tsaka trust rating ni Sara Duterte, tapos negative naman dito kay Bongbong Marcos. So, nagdadalawang isip na sila dahil pwedeng kumbaga anytime pwede na malaglag si Bongbong Marcos dahil nga negative 3. Ngayon dahil nga sa pag-declare dito ni Sara Duterte bilang pangulo sa 2028, kumbaga mas natakot na sila ngayon na pumirma sa impeachment kasi nga naka-livestream na, may mga listahan tulad ng nangyari. So matatandaan na ng mga taong bayan na kung sino-sino yung mga congressman na pipirma sa impeachment at pwede yun na ikatalo nila. Kaya magdadalawang isip na sila ngayon kung pipirma ba sila o kung ano yung mangyayari. At the same time, wala na rin perang ibibigay kasi ang gobyerno ni Bongbong Marcos dahil nga ninakaw na lahat Yung perang hawak ngayon ng gobyerno, inutang lang yan at yan talaga ibinabantayan ng todo ngayon. Kaya hindi yan basta-basta pwedeng ilabas kagad para ipamudmud sa mga kongresista kagaya nung nakaraang na impeachment na talagang bumaha daw talaga ng pera ayon dito sa mga congressman na na nagsiwalat na talaga nagkaroon ng bigayan para lang pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. Doon sa maagang may tuturing ba itong maaga din? And if ever man na may tuturing din na maaga, hindi rin ba mas mahaba-haba yung possible na pagdadaanan niya ng mga paninira? Kasi alam na legit na ito itatakbo. So, mahaba-habang panahon yan. Or, nakita na natin dito sa mga nakalipas na mga taon na pinukpok na siya lahat na ng mga akusasyon.
kung may ipupukpok pa ba sa kanya sa natitirang 2 taon mahigit ng kasalukuyang administrasyon? Sa totoo lang, Admar, kampanya pa lang ng 2022, tinitira na siya. Hindi lang halata at hindi lang lumabas yung mga kwento na yon. Pero mismo na si VP Inday ang nagkwento. During the campaign, nakakarinig siya at may mga naranasan siya doon na nag, nag-tip off sa kanya na tila parang hindi yata tama yung kanyang mga naririnig at nararanasan. Noong 2023 medyo halata na masyado yung kanyang yung pagtira sa kanya dahil nung humarap siya sa Kongreso para sa kanyang budget nakarinig na siya ng pagbabatikos sa isang budget na ginarantiya sa kanya ng no less than the president. So nagdi-defend siya ng isang budget na sinabihan siya ng presidente na, o sige, ito bibigay to sa iyo, makukuha mo itong budget na to. Tapos biglang ang hinaharap niya, mga kaalyado ng presidente na bumabatikos sa kanyang budget. So maaga niyang na-realize na it is not a friendly administration. Hindi sila friends. Pero yun nga, brave siya, tinuloy niya, hinarap pa rin niya, in the hopes na mag-work pa rin yung kanyang cooperation with the administration at kung gagawin niya ng tama yung kanyang trabaho and it will be at least all right, may accomplishment. Pero hindi siya tinigilan. So itong pagtitira sa kanya, hindi na ito news. Kampanya pa lang meron na. So ano yung difference? Mag-declare siya ngayon o mag-declare siya later? Hindi naman titigil ang batikos at mga operasyon laban sa kanya. Yung Kumbaga, tama nga naman eh. Kampanya pa lang nung nakaraang taon nung sumakbo si Bongbong Marcos, di ba? Hinuhudas na itong si Sara Duterte na mga nakapalibot kay Bongbong Marcos. At maging na rin si Bongbong Marcos, di ba? Hinudas na rin si Sara Duterte. Biruin mo yung confidential funds na iniiyak-iyak ng mga kakosa ni Bongbong Marcos, ng mga Pinkyawa, mga Dilawan, mga sympathizer ng NPA, galing yun sa office of the President. Pero, kumbaga parang pinain nga lang yun eh. Yung doon lang yan, doon siguro naisahan lang si Sara Duterte. Yung talino ni Bongbong Marcos umepekto. So, naisahan nila doon si Sara Duterte, kaya nga hinuhudas na. Kaya nabasa na kagad yan ni Sara Duterte na kung hindi pa siya magde-declare ng pagtakbo sa 2028, same din lang naman kung magde-declare siya ng mas maaga. So wala nang magiging bago doon. Kaya nga kung papansinin nyo, yung issue ibinabato rito kay Sara Duterte, ito rin yung issue nung nung unang impeachment pa. So walang bago, nire-recycle lang nila, nagdadagdag lang sila ng kung ano-ano. Pero kung babasahin nyo naman yung sitwasyon, lahat puro sablay, tulad nung kay Madriaga na kiniklaim bagman daw ng mga Duterte, ni Sara Duterte. Doon pa lang may sablay na sila ron eh. Kaya yung timing ng pag-declare dito ni Sara Duterte, perfect na perfect to para sa kanya. Yung nagpakilalang oposisyon, na questionable ba kung oposisyon ba talaga sila? Sa tingin nyo po, kung maaga sila maglalabas din ng mga pambato, magkakaroon ito ng dating, or ngayon pa lang nakikita nyo, nahihirapan talaga sila kasi walang kumakagat, mayroon bang kumakagat doon sa mga personalidad na nagpapakilalang sila ang oposisyon? Merong isang maingay pero parang walang dating, attorney. Well, pangalanan na natin sila. Very available daw si Senator Risa Hontiveros na maging standard bearer ng United Opposition. To this, ang sinasabi natin, ma'am, di naman po kayo united at di po kayo opposition. Unang-una, sino bang ino-oppose nila? Mga Duterte? That doesn't count, Vice President si VP Inday. So, ano ang sinasabi nilang united? Kasi nung nagsabi siya ng availability niya, sumagot naman ang ibang mga kakamping na nagsasabi namang Lenny pa rin kami. And of course, andyan pa rin si Bam Aquino na nag-a-assert ng kanyang leadership. So sa ngayon, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga tinatawag na united opposition na yan. So kumbaga, theoretically, maaga silang nag-declare. Wala lang silang
specific candidate in mind. So alam natin na mag-field sila ng kandidato. Ang problema nga, kahit sila, hindi sila magkaroon pa ngayon, sa ngayon ng clear consensus kung sino yung mapupusuan ng kanilang partido. And for now, ang lamang pa rin, of course, is si Leni Robredo. Hindi natin alam kung willing siyang tumakbo. But as to running as opposition, hindi, nagkukunwari na lang yan. I'm sorry to have to say it. Pero, di ba, sinong inoppose nila? Hindi naman sila nag-o-oppose kay Presidente Marcos. May konting lip service, pero ang totoo talaga na tuloy-tuloy nilang binatikos, criticize at inoppose ay si Vice President Inday Sara. So, if there is any claim to being the opposition, si VP Inday na yon, kasi siya ang tumututol sa establishment, tumututol sa kanilang naratiba, sa lack of service, sa mga maling ginagawa, sa pambubudol, at sa things like hair follicle drug test, yung mga ganyan, maliwanag at well-established ang pagtutol ni VP Inday, and now taking on the leadership, mas karapat-dapat na siya talaga ang tawagin na leader ng oposisyon. Ito kasi kiniklaim to nila Risa Hontiveros na-assume nila na sila yung oposisyon. Paano magiging oposisyon itong si Risa Hontiveros, itong mga dilawan? Nandun sila sa majority block ng Senado. At never nilang nilabanan yung korupsyon ni Bongbong Marcos. Parte sila nung naging korupsyon, di ba? So si Risa Hontiveros, merong mga insertion, di ba? Tapos sasabihin nila, amendment daw yun. So ayaw nilang nakinabang din sila doon sa nangyaring pagnanakaw dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So paano nilang sasabihin na oposisyon sila? Ang totoong oposisyon talaga, yung bumabatikos doon sa budget o sa nangyaring nakawan sa gobyerno ni Marcos. Tingnan nyo na lang yung nangyari sa flood control. Di ba? Kailan nyo narinig na binanatan ng mga dilawan itong si Bongbong Marcos? Kung gumanat na sila, pitik-pitik lang. So, hindi talaga siya all out, kagaya ng ginagawa ni Sara Duterte. Ngayon, yung doon sa pag-declare naman sa pagiging united opposition pala na yan, nabulaga rin sila rito yung mga dilawan, mga Pinkyawa, yung mga sympathizer ng NPA. Kasi nga, as of today, hindi pa naman sila nakapamili kung sino yung magiging standard bearer nila. So, nag-aaway-away pa yung tatlo dahil pare-pares may mga ambisyon tulad ni Hontiveros, ni Robredo, ni Bam Aquino. Lahat yan may mga may mga ambisyon yan na maging leader. So, lahat naman ng politiko may ambisyon, pero iba yung ambisyon sa kung sino yung nagtutulak maging presidente, yung kung sino yung ilalagay. Kay Sara Duterte kasi taong bayan mismo, yung talagang sumisigaw para ilagay siya bilang presidente. Pero itong mga dilawan, mga Pinkyawa, mga sympathizer ng NPA, sila-sila lang naman yung nagtuturuan o yung nagpipresenta kung sino gusto maging presidente. Kaya napakalayo ng dalawa, kay Sara Duterte tsaka dito sa mga nagki-claim na sila ay mga oposisyon. Dahil yung kumbaga yung hangarin nila na matulungan yung bansa natin, personal yung ginagamit ni Sara Duterte na para sa taong bayan talaga. Hindi kagaya itong mga nagkiklaim ng sila yung oposisyon, pansarili lamang nila yung kanilang pinoprotektahan. So, sa 2028, tuloy-tuloy tayo para kay Sara Duterte. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.